foundation nyo, ginagamit nyo sa sa pang front lang yung mga beneficiary nyo. Ano, Hari, debate. Kahit ikaw, magsama pa kayong mag-ama. Debate tayo, ano? Magtulong na kayo mag-ama. Debate. Prinsipe and Hari versus Pisot. Ano, sige nga. At pagdebatehan natin yung Kalinga Foundation nyo. Para klaro. Ano, Hari, deal ka? Hindi yung puro kapugian, debate kapugian, puro kahambugan eh. Doon na tayo sa debate. Diba? Mag-set ka ng schedule para magkaalaman. Kayong dalawa magtulong versus Pisot. Kahit wag mo na isama si Salcedo. Debate na lang tayo, Hari, about dyan sa foundation mo. Ano? Kayo na maglatag. Kayo na maglatag ng tema. Kayo ng dalawa ng prinsipe mo, ng anak mo. Versus Kapeso. Diba? Ang gandang laban nun. Dalawa kayo versus ako. Sige nga. Ano, mag-set kayo ng schedule para sa debate. Diba? Nangangagat ba ako? Hindi. Maganda yan. Doon daw kayo sa Boom Radio. Huwag mo na gamitan ng Team Kalingap. Gawa ka ng sariling team mo. Mahiya ka naman. Mahihiya. Nasa YouTube naman ako. Diba? Diba, sana kung may sinabi si YouTube na bawal reaction na niyang Kalingap nilang yan. May sinabi ba? Wala, diba? Hanggang sa magbigti na kayo dyan. Kahit pa magbigti kayo, andito pa rin si Kapisot. Hanggat na dyan ang Kalingap nyo. Kaya pag nawala ang Kalingap, di wala na rin si Pisot nyo. Ganon lang yun. Buti Kalingap, nakakatulong ang mga iba dyan, kumikita pan sarili lamang. Wow! Nakakatulong ba talaga ang Kalingap? Sige nga. Sila lang din talaga ang tunay na kumikita. Na pang front lang nila yung mga beneficiary nila para sila pumaldo sa mga sponsor. Kahit ako pa lang, laban sa inyo mag-ama. Sige nga, debate. Ari, kayong dalawa na mag-ama. Debate tayo, kayong dalawa, kampi kayo versus sa akin. Hindi kayo na lang mag-ama versus Pisot. Sige nga. Ari, mag-set ka ng debate. Pag-usapan natin yung foundation nyo. Kaya nga, hindi nila tinatanggal ang mga reactor kasi dyan sila nangongolekta para kuno daw sa kanilang landing pads na yan. Ginagamit nila yung mga collection na yan. Para sa landing pads. Paano mawawala yung mga reactor na yan? Ay dyan kumukuha yan. Dyan nag-iipon yan. Kaya nga galit na galit yung hari nyo. Alam nyo kung bakit? Kasi kami mga anti-Kalingap, malaya kami na nagre-reaction sa kanila. Nang walang ambag. Diba? Kuhang-kuha ng inyong hari ang inis. Kuhang-kuha ng inyong hari ang inis kay Kapisot. Sabi ko naman sa inyo, pag yan nag-thumbnail na, meaning, kuhang-kuha na ng hari ang inis kay Kapisot. Diba, Hari? Shoutout ka naman dyan, Hari. Pasok ka dito, baka may shoutout pa kita. Ba't ako magbibigay dyan sa Kalingap? Ulo nila. Kahit pa magbigti sila dyan, hindi ako magbibigay. Ako magbibigay. May sinabi ba si YouTube na pagka nag-reaction ka, kahit kanino, bibigyan mo sila ulol. Shoutout, Ma'am Josephine Gabilan. Yes, need nila ng mga reactor dahil may membership yun every month. Income yun, real talk, watching from Russia. Diba? Diyan kumukuha ng yan eh. Diyan kumukuha ng collection yan. Diyan kumukuha yung hari ng collection sa mga reactor. Dati nakakailang bigay ako dyan every month. Ang pinakamalaki 5,000, pinakamababa 1,000. Nagbibigay ba sila ng resibo? Sige nga, hari, nagbibigay ka ba ng resibo? Bakit wala akong resibo? Meaning hindi nyo na ma-manage yung cash flow ng pera pumapasok at lumalabas sa foundation nyo.
Kasi hindi ka nagbibigay ng ano eh. Diba dati pa nung nandiyan pa ako, nandiyan na at naitayo na ang Kalinga Foundation. Meaning, dapat nung naitayo na ang Kalinga Foundation at may mga permits na kayo, dapat nag-i-issue kayo ng resibo sa mga miyembro nyo. Diba? Ay bakit ni isang resibo wala akong natanggap? Pero ang dami kong screenshot na nakakapag-send ako sa inyo sa GCash, pero wala kayong resibong binibigay. Meaning, hindi nyo inililista. Hindi nyo inire-record kasi hindi kayo nagbibigay ng resibo from BIR. Oh. Ang required kay BIR, kailangan nasa 500 pataas. Okay, pag may nagbigay dyan na reactor na 500 pesos, dapat meron na yon. Eh ako pa, na dati nagbibigay sa inyo ng 1,000 hanggang 5,000 ang pinakamataas. Nag-issue ba kayo ng resibo from the BIR? Eh sabi nyo may permit na kayo. Diba? Pero nung time na yon, nag-issue ba kayo ng resibo kay Kapeso? O baka hindi lang ako hindi nakatanggap, baka may iba pa. Meaning, hindi nyo namamanage ng maayos yung cash flow, yung pumapasok at lumalabas sa foundation nyo. Kasi hindi kayo nagbibigay ng resibo. So paano malalaman kung magkano ba talaga ang tunay na collection nyo? Diba? Magkano rin yung ginagastos nyo palabas? At magkano din yung pumapasok paloob sa foundation nyo? Kasi hindi kayo nag-i-issue ng resibo. Sige nga Hari, kung talaga may permit yan at nakana sa BIR, bakit hindi ka nag-issue ng resibo sa akin? Nagbibigay ako dyan sa inyo, 1,000 pinakambaba, 5,000 pataas. Ay, 5,000 pinakamataas. Meaning, hindi kayo nag-ano, hindi kayo nag-yar. Diba? Bakit ka kasi nagbibigay? Tapos questionin mo, kasalanan mo din, tanga. Ano bakit ako nagbibigay? Nandudun nga ako nung time na yon. Kasi sabi nga nila foundation. Ang tanong dito, bakit hindi sila nag-issue ng resibo? Yun ang tanong doon, tanga. Wala ka daw kasing bilang, tanga. Bobo. Eh bakit hindi nag-issue ng resibo ang Kalinga Foundation nyo? Yun ang tanong ko. Matagal na, di ba? Sabi nyo, Kalinga Foundation yan, matagal na. Nadudumpa ako niyan, time na yon. Bakit hindi kayo nag-issue ng resibo? Pag once na hindi mo na-record, meaning, hindi nakasama sa ano yun. Hindi nakasama sa breakdown ng ano niyan, pagdating sa pag-ibig. Kasi hindi nyo pinapasok eh. Meaning, pag hindi mo nilagay sa resibo, meaning, saan pumapasok yon? Sa foundation pa ba? O sa inyo na? Di ba? Ganun lang yon kasi hindi nyo dinideclare. Hindi nyo dinideclare ng maayos yung mga nagbibigay sa inyo ng donation. Di ba? Ay napakahigpit pa naman ni BIR pagdating dyan. Bakit dyan sa inyo? Nagbigay ako dati 1,000 hanggang 5,000 sa landing pads. Hindi kayo nagbibigay na resibo. Sige nga, Hari. So, saan pumapasok yung binibigay ko? Sa foundation ba? O sa pera, sa bulsa nyo? Kasi hindi kayo nag-declare ng ano eh. Hindi kayo nag-declare, hindi nyo dineclare yung binigay ko sa resibo. Hindi kayo nagbigay sa akin ng resibo. Meaning, hindi sa foundation ang pasok nun, kundi sa bulsa nyo. Kasi hindi naka-declare. Hindi naka-declare eh. Saan ang pasok nun? Mamamonitor pa ba ng BIR yun? Hindi. Hello everyone, welcome back to my channel. Nababalik ko sa pagpili na reaction, opinion, and point video dito sa social media. And syempre bago itong lahat, ayan, syempre po sa Team Opo, Reyna's Community Anti-K. At sa mga supporters na Reyna, sa Live Reyna, Reyna's Community. At sana po, supportan niyo po Reyna Mimay Official, no? Ayan, yung kanyang channel, Reyna Mimay Official. Pag-supportan naman po channel na Reyna para makatulong po tayo sa kanyang mga pangangailangan. Nga po guys. At ayan, shoutout po pala sa mga sumusuporta din kay Blansley at talagang nakakatawa yung mga support at sila ding fanatics. Yeah. At ito po tayo sa ating pag-reaction na nasabi nila na si Sir Katikot na daw, Katikot is naninila sana from this world. From hindi pa yun sa paninira yung ginagawa sa Katikot yun isang at pupuna sa mga maling nakikitaan niya, no?
naipasiyahan kasi siya, may sinupunta po. Hindi ko yan paninira, guys. Kasi wala naman makakaslit yan sa foundation nyo, hindi yung ginawang negosyo eh. Ang foundation nyo kasi delicate nyo daw sa mga vlogger at na yung mga lapsin-lapsin, tapos ang tinita doon mga lapsin-lapsin nyo na pabahay, pinapasok nyo sa foundation. Kaya marami po talaga ng nakasilit yan dahil ginawa yung social media at talagang napakagulo, di ba? Foundation, pero yung may mga kita doon sa pag-upload sa mga ang tawag dyan sa pag-vlog sa mga LT, pinapasok na sa foundation, pati mo sponsor ng mga LT, pinapasok na sa foundation, tapos yung mga yung mga pinaka-front dyan is mga kabataan, kaya yung foundation nyo po nasisilipan. Yung foundation sana, hindi dapat ganon. Ang tanong ba, permitted ba kayo na yung foundation nyo is kasama yung vlogging, business, pati yung mga contribution ng mga vlogger? Na like mga landing pad. Tapos yung mga vlogger kayo, mag-vlog kayo, tapos magbibigay sila ng kanilang, ng kanilang kita doon, ng percentage. Di ba dapat may resibo yan? Natatanong lang naman. Kasi yun ang hindi na mapaliwanag ng mga vlogger. Pwede naman nasabihin na is donation, pero may kasama kasing business. Parang negosyo kasi yung nangyayari. Kaya marami nakakasilip. Kung yung mga foundation tulad ng mga ABS-CBN, yung iba mga malalaki na may mga foundation, talagang yung account nila is may sariling account po talaga yung foundation, na ibang account po talaga na may resibo, accounting, liquidation, dapat ganon. Paano kasi hindi masisilipan na yung mga donation or sponsors dinadaan sa mga sarili yung GCash? Iba't ibang GCash pinapadaan. Tapos sabihin, patsok sa foundation at may mga batang involved na nag-LT dyan. Tapos yung pabahay na kinapasan doon ng vlogging, na pagbablog sa mga batanes, sabihin yung pasok sa foundation. At maraming involved, pambihira yan. Yun tayo magulo. At si Sir Kapesot, yun ang napupunan niya. Kasi hindi naman mapapuna yung foundation nyo. Kung hindi napakagulo ng situation na hindi maintindihan kasi marua. For example, magawa kayo ng magrupo-grupo dyan, yung magrupo-grupo like strikers, karepa, lahat po siya nag-aambag, tapos isa lang yung inaambagan yung foundation. Tapos, pag tumutulong naman dyan sa mga beneficiaries, so mga sino pa yung tinutulungan nyo, wala namang sinasabi, ito galing to sa foundation, sa fan ng foundation. Ito yung resibo, ganito, ganyan. Wala niyang tinutulong kasi galing din sa ita sa views at sa galing din sa mga sponsors na nagsusponsor sa particular na mga beneficiary. Pero pag mga pinapasok na mga sponsor like na questionable, sasabihin niya walang pagbinigay na, walang babiyan kasi nga pinasok na sa foundation. Magre-resibo pa lang kayo kung may nag-question na kaya hindi makuha. Yun. Pero pag walang nag-question, hindi naman kayo magsasabihin, sige resibuhan ko yan para hindi makuha. May kayo wala kayong explanation na sa mga perahan, di ba? Kung ano ba dapat yan eh. Hindi may transparency. Kasi permitted kayo na lumingap sa mamahirap. Pero, I don't think so, permitted din kayo na NTLT, yung the way kayo mag-earn ng money dyan na yung mga bumubuhay ng magrupo-grupo para for contribution. Ipapasok doon sa the foundation, tapos mga landing pad kayo na dapat hulugan ng mga vlogger dyan. Diba? Pero sa pagdating naman sa pagtulong, kasi nga sabi nyo nga, yung foundation nyo lumingligap sa mahirap. Pero wala namang sinasabi na ito galing sa foundation, ito yung resibo, ganito. Wala naman galing na ito 30K, galing ito sa foundation. O sa fan ng foundation, wala. Kasi yung tinutulong nyo, galing lang din sa kita nyo sa views at sa mga sponsor. Yun ang questionable. Yan nating sinisilip na mga antay dito at hindi naman po masama kung magtatanong since nakapublic kayo at kaya karapatan na mga tawag yan na mga concern netizen na magtatanong kasi hindi nga malabo sasabaw yung kaninyong mga sistema dyan kasi walang liquidation at walang transparency, diba? At sa tingin ko naman every individual may karapatan magsalita kasi may freedom of speech. As long hindi ka nagmumura, hindi ka na may personal, di ba? Yung foundation nyo kasi, yun public yan eh.
Kung hindi nyo makikwestiyon nyo, kung ayaw na may question yung foundation nyo, i-private nyo. Ginawa nyo sa social media yung foundation, hey, nagbablog kayo dyan, tapos sinasabi, lingap sa mahirap, tapos kasama yung mga vlogger, ginawa nyo, susulisit kayo at through social media, payam. Yung iba dyan, mag-question po talaga. Oh, kasi sa yung foundation yun sa social media eh. Mga vlogger kayo dyan, tapos ayaw nyo mag-question. Pag nag-question, may nag-mention yung foundation, sabi nyo naninira, hindi po. Kailangan na minsan kasi may mga nangyayari na kailangan nyo rin sagutin. Ano kasi, pag may natatanong kasi, pag nare-relto kayo, sasabihin nyo naninira, pero hindi kayo iniintindi mga sinasabi ng ibang tao. Yun ang mahirap sa inyo. Pag narelto kayo, sabihin nyo naninira. Hindi paninira yan. Pagpupuna po yan at hindi masama yung pagpupuna kasi yung mga foundation nyo nga, nasa public po yan, binablog, ini-ere. Kung ano nangyayari dyan sa foundation na hindi maintindihan ng karamihan, bakit walang liquidation, walang accounting. Di ba? Yung mga pera, walang accountability naman nangyayari sa mga pera at pagkatanong ng transparency, wala nga. Magre-resibo pa lang kayo kung may naghahanap na ng pera para hindi nila makuha. Pero kung walang may naghahanap, wala namang resibo na ini-issue sa mga ambagan. Kasi alam ko yan, kasi ilang beses kami noon nakabigay ng mga ambag-ambag dyan. Wala naman kami kahit isang resibo, wala man kami manatanggap. Kahit yung nagpamember kami, wala man kami manatanggap na resibo. Siguro bibigyan kami ng resibo kung magre-reklamo kasi gano'n naman palagi. Mag-i-issue lang na resibo pag may nagre-reklamo. Pag walang reklamo, wala man resibo, guys. Kaya tinigestyon minsan na mga karamihan dito na talagang nag-iisip at mapagbatsyag, no? Talagang yung na vigilance sa mga nangyayari dito. Hindi lang tulog-tulugan at sunga-sungahan dito sa paligid, kundi mapagmatyan talaga at nag-observe. Ay, hindi po masama yung mag-observe ka para hindi ka lumabas na sunga-sunga. O, ang mahirap din kung tulog-tulugan ka sa kangkungan na wala kang alam. O, example, nilulugo ka na pala, wala ka pa rin alam. Yun ang mahirap. Mas okay na maging vigilant kaysa magsunga-sungahan kasi hindi masama po yung sinasabi dyan ni Sir Kapeso dahil nagdasihan po siya at yun ang kanyang na-observe at yung sinasabi niya as opinionist, reactionist, yun na hindi kanyang opinion, point of view, hindi po masama yan. Yung sinasabi niyo kasi pag natumbo kayo, pag narento kayo, sasabihan niyo na ninira, hindi po paninira yan. At yung foundation niyo kasi on social media at nakapubliko yan, no? At marami nag-ambagan dyan na tao, hindi nyo, private. Hindi po yan private na hindi pwede na bigyan ng opinion, no? Nasa nasa publiko yan eh. Di ba? Kaya hindi po talaga may iwasan na bibigyan ng reaction yan ng ibang tao lalo pa na wala kayong explanation kung saan at walang liquidation or transparency dyan. Kaya maraming minsan nag-question eh. At ipaliwanag nyo, hindi yung sasabi pag nagtatanong, pag narelto kayo dyan, sasabi yun naninira, hindi po paninira. May paliwanag lang, yun nga lang naman. At masasagot lahat na mga, dyan yung mga, nagpupuna. Pwede nga naman nirelto, sigat may silamot sa foundation, dapat kailangan nyo kasuhan. So tingin mo, kung sinasabi nyo wasting of time naman sa debate, kaya wasting of time din magkakasuhan kasi nga, bakit anong kakaso nyo? Diba? Ano kakaso nyo? Walang makakasaw guys sa nagtatanong at nagbibigay ng opinion dahil nakapubliko yan at pinapadaan sa sukbed, no? Masukit na yan na pag nagtatanong ka eh. Kasi sana pabugso-bugso, diyan magka-action ka, wala na ka namang alam, di ba? Kung ako sa inyo, sagutin nyo ay paliwanag nyo, being para ribata kasi nga nyo kayo nga is mga reactor dyan. Bakit pagdating sa transparency, tamime kayo, hindi kayo nag-explain sa mga supporters nyo at sa mga sponsor. Pero pagdating sa issue, talon-talon kayo kagad, active pa kayo, di ba? So, dapat yung tutukan nyo sa transparency para hindi kayo masinipan or walang may magpupuna sa inyo. Kasi paano pa kayo pupunay kung na-explain nyo na maayos at may transparency kayo, di ba? Kasi walang explanation or transparency yung ginagawa niyo eh. Kaya marami nagpupuna dyan. Bakit nasaan napunta yung mga kaperahan ng mga sponsors? Pag ginaganyan kasi kayo, sasabihin niyo sinisira at naninira, di ba? Ay, karapatan din ng mga sponsors na paliwanagan yung pira yun eh. Pira yun ng mga OFW, di ba? Dito lang po guys, no? I love you all. Ang doble sa sorte.